Sa Moshav HaYogev sa Hilagang Israel, sa gitna ng mga punong olibo, isang bagong puno ang nagpapaalala sa pamilya Bibas. Sa harap ng US Ambassador sa Israel, Mike Huckabee, inilantad ang plaque bilang pagpupugay kina Shiri, Ariel at Kafir. Pinangungunahan ng Maitri in Israel Association, binibigyan daan ng inisyatibong ito ang mga taga-suporta ng Israel na ampunin ang mga punong inaalagaan ng mga magsasakang Israeli. Kasama si Biba, nakibahagi si Ambassador Huckabee sa pagbubunyag ng plaque na inialay sa kanyang asawa at dalawang anak na lalaki. Hindi nakakalimutan ang sakripisyo ng iyong pamilya para sa mga tao ng Israel. At sa plaque sa puno, ito'y paalala na may buhay pa rin dumadating. At taon-taon ay mamumunga ang mga olibo. Kamanghamanghang magandang langis ng olibo na maaari mong makuha, ibahagi at alalahanin bilang alaala ni Shiri at ang iyong dalawang anak na lalaki. Bumalik ang embahador sa punong inampun niya ilang taon na ang nakalipas na dating may inskripsyong Gobernador Huckabee. Napalitan na ito ng bagong plaque bilang Embahador Huckabee. Siya at ang kanyang asawa ay nag-ampun din ng bagong puno sa pangalan ng kanilang anak na babae, si Sarah Huckabee Sanders, na ngayon ay gobernador ng Arkansas. Inilunsad noong 2019, pinapayagan ng inisyatiba ang mga taga-suporta ng Israel na mag-ampon ng pulo na inaalagaan ng mga magsasakang Israeli. Mula 2019, nagbago ang lugar na ito bilang isang pook ng pag-alala dahil sa inilunsad na inisyatiba. Nagalay ng mga puno ng olibo para sa mga biktima ng mga pag-atake noong ika-7 ng Oktubre at mga sundalong nasawi sa labanan, kabilang si Reef Harush. Dumalo ang ama sa seremonya at nagbigay galang malapit sa punong may pangalan ng anak niya. Malapit na siyang magdalawamput-isa. Huling araw na niya sa Gaza. Ang mga taong katulad ng kanilang anak, ang dahilan kung bakit kahit kaming mga Amerikano na nakatira dito ay patuloy na nagdarasal at nananatiling ligtas. Ang mga inaning ulibo ay ginagawang langis ng ulibo sa gilingan ng Moshav at ang produksyon nito ay tumutulong sa suporta ng mga bukiring katuwang ng proyekto. Pagkatapos anihin, nililinis at dinudurog ang ulibo bago dalhin sa mga sentripuga kung saan hinihiwalay ang langis sa tubig at tira-tirang bunga. Pagkatapos, inilalagay ang langis sa bote at ipinapadala sa mga sponsor ng puno sa iba't ibang bansa. Ang pag-alay ng puno sa pamilya o kaibigan ay natural na paraan. Kami ni Yarden at Shiri, mga kibbutz members mula pagkabata, ay malapit sa kalikasan at agrikultura. Humangat natuwa kami sa proyektong ito kung saan ang mga Hudyo mula Estados Unidos ay tumutulong at kumakalinga sa mga magsasakang Israeli. Naantig kami na inampun nila ang puno sa pangalan ni Shiri, Ariel at Fir. Para kay Ambassador Huckabee, ang seremonyang ito ay hindi lang para sa mga pamilya, kundi paalala rin ng kahalagahan ng Oktubre 7 para sa mga Israeli. Para sa akin, seryoso at nakakalungkot makilala ang pamilyang dumaan sa matinding pagdurusa at makita si Yarden na nawala ng asawa at dalawang anak dahil sa Hamas. Lagi itong paalala sa akin na maraming tao sa mundo ang hindi nakakaunawa sa pinagdaanan ng mga tao sa Israel noong ika-7 ng Oktubre at sa patuloy nilang pinagdadaanan hanggang ngayon. At sana mas maraming tao ang makaintindi na ang mga karumal-dumal na pag-atake sa mga sibilyan sa pagkakataong ito sa isang pamilya, sa mga batang lalaki, sa isang asawa. Dahil dito, naging napakakarumal-dumal at kasuklam-suklam ang gawaing ito bilang akto ng terorismo. At sana ay magkaroon ng mas malawak na pagkaunawa ang ibang bahagi ng mundo para mapagtanto hindi lang ang naranasan ng Israel, kundi pati na rin ang mga kailangang gawin nila para hindi na muling mangyari iyon. Bukod sa pag-aalala, naganap ang pagbisitang ito sa sensitibong kontekstong diplomatiko. Ipinakita ni Huckabee ang kumpiyansa sa matibay na ugnayan ng Washington at Jerusalem. Madalas mag-usap sina Pangulong Trump at ang punong ministro. Di ako sigurado kung may nakatagdang papupulong, pero alam kong napaplanong magkita sila agad. Pero meron silang ugnayan na pambihira. Mas madalas bumisita si punong ministro Netanyahu sa White House kaysa ibang leader mula nang maupo si Pangulong Trump. Sa tingin ko, may ibig sabihin yon. At regular silang nag-uusap. May ibig sabihin yon. Hindi sila laging nagkakasundo, pero kami ng asawa ko ay 52 taon ng kasal. Minsan din kaming hindi nagkakasundo. Maganda ang relasyon nila, kaya nilang maging tapat at prangka sa isa't isa. Sa pamamagitan ng mga punong ulibo na ito, dalawa ang layunin. Suportahan ang mga magsasakang Israeli at panatilihin sa alaala ang mga taong patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga pangalan sa bansa halos 3 taon matapos ang ika-7 ng Oktubre.